Mga bossing, dito na lang muna tayo. Ano po, dito muna tayo. Hey, Tariela. Ayan. Magandang hapon po, Commodore J. Welcome po sa Arangkada Balita. Hello, Sir Jack. And Ayan, dito muna tayo kay Kiko Barsaga, mga boss chief amo, sir. Okay? Pakinggan natin dahil medyo Kiko Barsaga, sinasabi, buwagin na yung PCG. Grabe ha? Yan po yung mga frontliner natin, mga kababayan. Yan po yung mga humaharap, no? Lalong-lalo na po sa laban ng West Philippine Sea ng Pilipinas versus China ho. Gusto pang pabuwag ni Kiko Barsaga. Yun. Yung meron parang sasaltek-saltek ho, mga kababayan. Pakinggan ho natin, mga bossing. Sinagot mismo ni J. Tariela. Sa kanyang Facebook post, si Cavite Congressman Kiko Barsaga na buwagin ang Philippine Coast Guard. Agad namang kinundena ng PCG ang pahayag na ito ng kongresista. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga isyong may kinalaman sa West Philippine Sea, si Commodore J. Tariela. Magandang hapon po, Commodore J. Welcome po sa Sandali, pumukaw lang sa ano ko to. Sabi ni Opelia Saison, konti na lang ang iyong followers kasi unbelievable lahat ang issue mo. Opo konti na lang po, 500. Ilan na lang ba tayo ngayon? 552,000 na lang tayo. Konti na lang po yung followers natin kasi medyo hindi po kapanipaniwala yung ating mga nire-reactionan kagaya po nitong mga balita, nitong mga kagaya po ng re-reactionan natin ngayon. Hindi po kapanipaniwala po kasi sabi ni Opelia Saison. Okay. Arangkada Balita. hello, Sir Jack. And Ma'am Mahal, magandang gabi sa inyo at magandang gabi rin sa inyo mga taga-subaybay. Yes, unang-una, Commodore J, ano naging reaction of course ng PCG? Kami din, no, napanood na yung video after, yung namin i-play kasi hindi naman talaga hindi maayos yung laman nung Hindi maayos. Sandali lang, reaction muna ng taong bayan. Kami po ay sumusuporta at patuloy na nakasuporta po sa PCG dahil alam po natin na sila po yung frontliner natin, mga kababayan, lalong-lalo na pagdating sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo. Saludo po kami. Huwag po kayong maniniwala sa may sasaltek-saltek na isang batang kongresista na wala namang alam. Na ang tingin din ho natin, mga boss si Pamo, sir, pakawala din ng China. Ano? Yung tipo ho bang nakita ng China, may isang kongresista doon sa Pilipinas, may sasaltek-saltek, at kayang-kaya natin utuin. Sige, tawagan mo, kontakin mo, sabihin mo, buwagin na yung PCG. video niya. Pero kayo po dyan sa PCG, paano nyo tinanggap po yung video na yon? But una sa lahat, we just wanted to ignore when that video came out sa social media. And then we realized we needed to respond kasi tumataas yung bilang ng nagla-like, nag-comment. So we don't want the people to think na may katotohanan yung lahat ng claim na ginagawa ni Congressman Barsaga. Kung kaya't nag-post ako sa social media and I answered all the allegations point by point and even told him ang panawagan sa pag-abolish ng Philippine Coast. Maihinto ko lang mga bossing Ang napapansin ko dito kay Kiko Barsaga, trip-trip na lang Ano po? Nung una, ang binibira Martin Romualdez, hindi umubra, parang nawala na. Naku, hindi na kumakagat yung aking paandar na kalabanin si Romualdez. Ngayon naman, dito tayo kay Bongbong Marcos. Wala din, hindi umubra. Lumipat naman po sa iba, mga kababayan. Pati si DND Secretary, Gibo Chodoro, binira niya. Wala din. Yung tipo bang humahanap siya ng timpla niya kung saan ulit siya papansinin ng mga DDS. Di ho ba? Ganun ang pansin natin Yung tipong naghahanap siya nung tamang timpla niya para sumikat ulit. Kasi nawala Bigla siyang nandun sa limelight. Bigla siyang nandoon sa spotlight. Tapos biglang, ay wala na. Biglang nawala yung kasikatan. Ngayon, kinakailangan niya ng panibagong tatargetin upang sa ganon, bumalik yung kasikatan na
Nasarapan siya doon, mga kababayan eh. Kaya lang nahalata po ng mga DDS na kumbaga, pasikat lang tong bata na ito. Pasikat lang tong bata na to. Hindi talaga to para doon sa ipinaglalaban natin. Di ba, Rodrigo Duterte at Pacunaya Joseph, ayun, inayawan siya. Card is a great disrespect sa heroism and sacrifices na inilalagay lagi ng ating mga hanay pagdating sa pagdepensa sa West Philippine Sea. Oh, sabi tuloy ni Haring Manok, Mark Ramos, dapat gawing frontline niyang si Kiko Barsaga. Ang laki ng sweldo ng taong bayan. Traidor naman yan sa bayan. Nako po, tinanggal na nga din po sa pagiging reservist. So sir, paano pa magiging frontline yan? Tsaka baka mamaya pagkanulo pa ho tayo niyan. Di ba? Sabi nyo nga, hindi nyo binibigyan ng timbang o weight. Ito nga sinabi ni Congressman Barzaga. At syempre, I'm sure, hindi rin naman bumababa yung moral ng ating mga tauhan dyan sa PCG. Pero tingin nyo, anong posible nga dahilan nito? At saan nanggagaling yung pananaw na yan? Hugutan. Oo, ni Barzaga. Kung mapansin nyo, yung sinabi ng reporter, ano sabi niya? Sabi nyo nga ho, hindi na dapat binibigyan ng pansin. Yun po ang kapupuntahan ni Kiko Barsaga. Sa unang bugso, unang pagsasalita niya, yung binanata niya si Martin Romualdez, pinansin siya. Diba? Okay. Kasi hindi pa siya kilala eh. Pero yung nakilala po, napansin na, ang gusto lang nito magpasikat. Ang gusto lang nito is makilala, maging tanyag. No, hindi talaga buo sa loob nito. Unti-unti po mawawala na. Kagaya nga ho sa atin eh, di ba? Wala nang masyadong, kumbaga, madami siyang pinapakawalan na banat na wala namang mga katotohanan at wala namang mga pruweba. Hindi na natin masyadong napapansin. Ito na lang ho, yung siguro baka last na tong content natin patungkol sa kanya. Di po ba? Dahil napapansin naman natin, wala na din napapansin natin, wala na pumapansin at ginagawa na lang siyang laruan. Wala na. As in, wala na. Pati po mga DDS, nilalagpasan na lang ho siya, mga bossing. Anyway, alisin ko ito. No? Eto pa, meron pa isa nagpapapansin. Sino? Chavit Singson. Hanggang ngayon no, nagpapapansin. Bakit po, mga kababayan? Hindi pala nakuha yung kanyang gusto sa presidente. Akala niya siguro, madadaan niya ang presidente Bongbong Marcos doon sa tipo bang, malaki na itulong ko sa iyo. Kaya kailangan bumawi ka sa akin. Ganon. Sabi ko sa inyo, mga bossing, meron pong mga business owner, meron pong mga tao na malalaking tao, no, na sumusuporta sa mga kandidato o sumusuporta sa mga kumakandidato para para pagka nanalo yun, suportahan din yung kanilang negosyo or protektahan din po yung kanilang negosyo. Diba, Cherry ng Cereza Force, founder ho yan. Yan po yung pumapadel si Cherry sa Cereza Force, no? Kapag sasali po kayo. At si Pambansang Nanay, survivor. So, ganun po ang ginagawa ng ibang mga negosyante para po maprotektahan yung kanilang negosyo. At lalong-lalo na po kapag yung kanilang negosyo alam na merong mga illegalidad na ginagawa. Ayun. Kaso po, hindi nila madadali ang Pangulong Bongbong Marcos sa ganon. Hindi po nila mapapasakay ang Pangulong Bongbong Marcos sa ganon. Nakita nyo nga ako si Kibuloy, di ba? Nung panahon ng eleksyon, masigasig, nagpapa-entablado pa, nagpapa-speaker pa. Meron pang mga cameraman. Di ba?